Okay, good morning. Sabi mo sa tabi mo, I'm blessed you are here. Amen. So, once again, palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. God is good all the time. So, kita niyo po yung flooring natin, medyo kinis na ngayon. So, yan po ay lalagyan pa po ng, ewan ko kung ano pa ilalagay dyan. Hindi po, pero hindi tiles, parang tiles lang, ayusin po. Then, bukas, sisimulan na po lagyan ng division ito. Para palapakan natin ang Panginoon. Kaya patuloy lang tayo magtanim dahil kailangan pa natin ng hollow block at saka ang simento para po sa taas. Yan po ay ang children dito sa kaliwa nyo. Isang room lang po dito, yun po ay air condition. Ipalalagay ko na rin yung aircon. Then dito 3 room. At yung po harapan nito, special sound system at libre itong harapan na ito, kaunti. May CR dito sa children, sarili po yun para hindi na sila bababa. At yung pundulo doon, yun po yung paborito ng mga nanay na kapihan. May sarili CR na rin yun para ala ng problema. Doon tayo magpe-fellowship. Doon po ang opisina ko sa dulo. Yun ang pinaka-bishop place. Pag may bisita ako, doon ko na lang tatanggapin. Para ang sanctuaryo, ito ay purely sa ating pagsamba. Ang mentoring, doon na natin gaganapin sa malaking room na yun. Amen? Sabi nga natin, God is good. Amen. So, buksan natin ating Bible before I proceed to my topic today. Nais ko po lang bigyan po ng kaunting exhortation, yung binasa ko kanina, habang tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ito po yung napakagandang natanggap ng bawat Kristiyano nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Nung ang buhay po natin ay ibinigay natin sa Diyos, binuksan natin ang ating puso at kinilala siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, meron po nangyari mula sa Ama at sa atin. Meron pong biyaya na ibinigay. Ang sabi po dito sa Efeso 2, Kapitulo 2, talatang 17, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya ang lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga taga-Hintil at mga Hudyo. So, Hintil at mga Hudyo. Verse 18, dahil kay Jesus, sabihin nga natin, dahil kay Jesus o dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakalalapit sa presensya ng Ama sa pagitan ng iisang Espiritu. Ba't kaya sinabi ito ng Biblia? Kasi nagkaroon po ng isang greater separation ang tao sa Ama. Alam naman natin ito. Sa aklat ng Genesis, nung magkasala, ang ating ninunong si Eva at si Adan, nagkaroon po ng tinatawag na separation. Na sabi ng Bible, you are free to eat all the trees here, but do not eat the one tree in the middle of the garden. Ito po yung sinasabi nilang apple. Hindi namang apple talaga yon. The trees of knowing good and evil. No? Pero may dalawa pong puno doon, yung isa hindi po masyado in-expose. And that is the trees of life. Kaya yung trees of life na yon ang naging kasagutan doon po sa unang pagkakabaksak ng tao, nung makain yung puno, yung bungang yon. At nung makain yon, biglang nagkaroon ng tinatawag na nakita nila sarili, nahubad, no? Yung disobedience, kaya pinaalis ng Diyos sila sa garden. But, praise God, yung tree of life ay ibinigay ng Panginoon sa atin because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kaya when Jesus Christ in-accept natin, nagkaroon po ng great restoration yung tree of life sa atin. Kaya ngayon, yung buhay na yon ay tinatamasa natin ngayon. Na dati tayong hiwalay, tayo ay nakipag-isa na sa Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo,
Dati kang nalayo, ikaw ngayon ay nailapit. No? Sa pamagitan ng sino? Dahil sa Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Biblia, si Kristo ang tagapamagitan mula sa Ama at sa tao. Kaya yung kaligtasan po ay nanggagaling sa Panginoon Kristo. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. He is the mediator between God and man. Why? Sinabi ng Bible, He is man and He is God. Why? Sapagkat si Kristo'y man para i-reach out ang man, si Kristo'y God para tayo dalhin sa God. Nakuha niyo po ba ako? Hindi to pwedeng gawin ni Pedro sapagkat si Pedro man. Hindi rin pwedeng gawin ni Maria sapagkat si Maria woman, tao, human. Lahat ay nagkasala. But the only human being na nagkatawan tao, si Christ is the Son of God. He is the mediator. He is also God. Amen. At ano ang nangyari? Ang sabi po ng verse 18, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakalalapit sa presensya ng Ama. Kaya sa ating pagsamba, lahat tayo nakakalapit. Amen? Sabihin natin, nakakalapit. Kasi sa Old Testament, ang nakakalapit lang ay ang high priest. Meron po tinatawag na holy place, divided. No? Holies of holies, holy place. So, ibig sabihin, yung pinaka-sacerdote lamang ang makakatanggap ng mensahe. At noong unang panahon ng sacerdote, pag pumasok doon sa holies of holies, meron po siyang mga maliliit na kalembang dito. Yung kuliling. No? Umiingay yun. Pag po yung po'y pumasok po doon sa holy and holy place, pag po yun yung nag-iingay, ibig sabihin, hindi po siya katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos. Kaya pag yun ay nag-iingay, hinihila palabas. So, pipili na naman sila ng sacerdote. Sino ba ang qualified? Kasi doon lamang nakasalalay ang pangungusap ng presensya ng Ama. But praise God, once and for all, si Kristo ang naging sacerdote para sa atin. Yung kamatayan niya sa krus ang naging dahilan. Kaya sabi ng Bible, hindi lang pastor, hindi lang sacerdote, kundi bawat isa sa inyo ay makakalapit sa presensya ng Ama. Amen? Sabihin mo, makakalapit ka. So, hindi po pwede sabihin, si pastor, malapit sa Diyos yan. O ikaw, dahil kayo nasa ministry, hindi. Lahat tayo ay makalalapit. Amen? Kaya pag tayo sumasamba, ito ay paglapit sa presensya ng Diyos. Hindi lang tayo umaawit. Ako, binibigyan ko ng halaga yon. Kasi doon ako pinalaki ng Panginoon. Na talagang akyat ako, minsan sumasamba ako, no? So makikita natin, kasi presensya ng Panginoon ang pinapasok natin. Amen? Kaya ano sabi ng verse 19? Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang, o sabihin mo, kabilang ka sa Kanyang sambahayan. At ang sambahayan tinutukoy dito ay ang pamilya ng Panginoon. We are the children of God, kasama doon sa kasambahayan. Kaya hindi ka dayuhan. Sabi mo, sa life in Christ, hindi ka dayuhan. Ikaw ay kasama sa sambahayan. Meron ba naman kasama kasambahayan na pwede po ba makainom? Magpapaalam ka sa may-ari ng bahay na pwede po ba tikman po yung gelatin sa loob ng rep? Hindi. Pag ikay kasambahay, kasama ka sa bahay. You are legally and have an authority to touch everything. Amen? Kaya tayo, pag tayo dumadako po dito, hindi kayo estranghero. Sabihin mo, hindi ka estranghero. Ikaw ay kasama sa sambahayan. Amen? Kaya ito po kung tawagin ay sambahan. Kasi dito natin sinasamba ang Panginoon. Hindi pwede itong tawagin simbahan. Ito ay bahay, panambahan, sapagkat bidling lang ito. Sapagkat ang Diyos tumitingin sa puso ng tao, sapagkat tayo ang tunay na sumasamba. Ginawa lang natin to para tayo may sarili, hindi tayo estranghero.
Imagine, ilang taon tayong umupa. Di ba? Amen po ba? Pero ngayon, hindi na tayo uupa. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya tayo ay nagtutulong-tulong para itaguyod ang sambahayan ng Panginoon. Kasi walang iba magtutulong-tulong sa sambahayan, kundi yung kasama sa panambahan at sambahayan. Nakaw niyo po ba ako? Kaya napakahalaga nun. Then, ang verse 20, tingnan natin, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyon na inailagay na ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panlukan ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan niya, sabihin natin, sa pamagitan niya, bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo na may kasama nilang naging bahagi sa tahanan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sabihin natin, lahat tayo ay bahagi. So yung pakikipag-isa. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Life in Christ sapagkat unti-unti na. Mula po sa simpleng pag-gathering natin doon sa bayan. At nakita ko ngayon, lahat ng churches ngayon nakalagay na sa bukid. Kasi bawal nang pumarada sa bayan. No? Meron nga church doon eh. Ang ganda nga ng church namin ay yung mga tao hindi makadalo, yung mga sasakyan dahil bawal pumarada. Pero dito, ang dami na sasakyan. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, magkakaroon ka rin ng sasakyan. Nagulat po ako nung isang araw, naghandog ulit tayo ng sasakyan. No? Tapos yung attendee, nagulat ako kahapon, nung Sunday, may Montero. Hindi na nakadalo ngayon dahil papalis yung galing abroad yata o may pupuntahan. Sabi, pag-attend ko po sa susunod, ipagpipray natin. Amen? Sila Rhea, bumili ng bagong high-ace band. So sabihin mo, susunod ka na doon. Di ba laging declaration ko, bigyan natin ng dahilan ng Diyos. Kasi pag binigyan natin ng dahilan ng Diyos, may dahilan ng Diyos kung bakit ka rin i-bless. Siyempre, lahat naman may dahilan. Di ba? Ba't ka napopromote? Nakitaan ka ng boss mo na masipag ka. Ba't ka nai-increasean? Dahil nakitaan ng management, yung load mo napakadami. Di ba? Alam nyo, spiritually, ganun din tayo sa Panginoon. Pag tayo ay nakakitaan ng Diyos ng dahilan, walang magawa kundi ikaw i-bless. May dahilan ng Diyos kung bakit pahabain din ang buhay ko. Hindi lang para kay Dave. Di ba? Amen. Malapit na akong mag-isa. Magpa-flight ng asawa ko. So may dahilan. Pero uwi sila sa December. No? Kaya ngayon, makikita natin bilang tayo bahagi ng sambahayan. Ito yung stand natin at identity sa Panginoon. Na pag tayo dumadako sa bahay panambahan ng Panginoon, ay patuloy nating ay namnamin ang presensya ng Panginoon. Na Lord, salamat po. Di ba? Amen ba? Kasi ito yung blessing na Lord, alam nyo, confirm, may mga talaga pagpapalan dumadating sa inyo because of this kind of gesture. Napakahalaga. So today, nais ko pong mag-share. This is my topic today, this morning. And thank you sa ating media sa PowerPoint. So ito ay pinamagatan kong the power of now. Sabihin natin, the power of now. Ang kapangyarihan ng pangkasalukuyan o ngayon. Buksan natin ating Bible sa aklat po ng Hebrews chapter 11, verse 1. Ano sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtain a good testimony. By faith, we understand that the world were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible.
Pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang aklat ng Hebrew ay, kung tawagin ito ay the golden text of faith. Dito nakasaad ang iba't ibang man of God, the Old Testament history. Ano ba ang naging sikreto nila? Mula kay Enoch, mula kay Noah, mula kay Moses, mga lingkod ng Panginoon. Ang tinutukoy dito ay yung ancient, sabihin nga natin, ancient. Yung mga tao nung una, ito ang naging kanilang sikreto. Kasi tayo naniniwala, He is God from yesterday, today, and forever. Do you believe? That our God, my God, is the God of yesterday, and today, and forever. At ano ba na siging sikreto ng mga tao noong unang panahon? Yung tinatawag na faith. But as we interpret, the faith is now. Sabihin natin now. Kuhanin natin ang buhay ni Joshua. O ni Noah, sorry. Nung kinausap ng Diyos si Noah na magtayo ng arko, now kaagad ang sabi niya. So hindi siya nagpatumpik-tumpik. Hindi niya sinabing, teka muna Lord. Kundi ang ginawa niya, na kung ano yung utos ng Diyos, ginawa ni Noah. Dahil may time frame ang Diyos na ibinigay sa kanya. Mayroong panuntunan ng Panginoon na alam ng Diyos ang magaganap sapagkat He is the all-knowing God. Unang-una, ang panahon ay pasama ng pasama. Kailangan magkaroon ng pagbabago ng daigdig. Kaya ang ginawa ng God, kinausap si Noah. And through the obedience of Noah, God fulfilled God's promises and salvation. But the word now, hindi sinabi ni Noah, maybe tomorrow or next year. But He commanded now. Kaya faith, si Abraham, nung sinabing sa Genesis chapter 12, faith nilang ginamit niya. Leave your country. Go to the place I send you, and I will give you the city. That kind of city is blessed. Then Noah, obey. Abraham, obey now. At ang sabi niya, yes. Kaya makita natin, ang history ni Abraham ay nagkaroon ng fulfillment ang kanyang pananampalataya. Kaya ito, ang objective po ng aking turo ngayon, ay upang maunawaan natin ang kapangyarihan kung isasagawa mo lang ngayon na. Meron po tayong old saying from the old school, ang sabi doon, if you want to sow today, if you want to reap tomorrow, you need to sow today. So today, for what you want to reap tomorrow. Itanim mo ngayon ang nais mong anihin mo bukas. At may panahon. Amen? Amen po ba? Katulad ng pamilya Kanchila, ang dami na nilang pananim. So kung titingnan mo lang ang panahon, ay malayo pa. Nagtanim kaagad sila. Pinag-aaralan nila ang time and season. Ganon din sa buhay ni David. Alam niya ang time and season. And that is the old saying. Today will end up tonight. Do you believe that today will end up tonight? Amen po ba? Ang araw ngayon, matatapos mamayang gabi. Kaya mahirap na matapos ang maghapon, hindi mo magawa ang dapat mong gawin. Amen po ba? Amen. Because today will end up tonight. Kung ano mang oras yun, sasabihin mo, ay naku, hindi ko nagawa, sayang. Bukas. At ang Pilipino, old school, manyana habit. Sabi mo, manyana habit. Mamaya na. Ay, pag ikaw din lang ang gagawa, gawin mo na hanggat maaga. Amen. Tulad kanina umaga, ako po'y nagturo sa UPC. Eh si Mrs. yan, hindi ko na isinasama at may ginagawa na Sabado. Nagulat ako, gabi na, bigla kinuha yung labahin sa aming kwarto. Kay Yuri. O, ba't ka naglaba? Sasama ako bukas. O, di ba? Naku, di mo ba?
Ang ibig sabihin, hindi niya magagawa yung bukas kung hindi niya gagawin kagabi, yung dapat niyang gawin. Ay kaya ayun, may bantay ako. Amen. Amen po ba? Kasi may pupuntahan din kami, may gagawin. So sabi ko, naka-schedule yon. So ibig sabihin, if you want to finish your today, you need to start now. Because today will end up tonight. Sabihin mo, doon nagbubula ang stress. Pag hindi mo ginawa today, sabihin mo, manyana, ay nako, ayan. Sa sobrang nako, hindi ka na nakagawa, nakatingala ka na lang. Wala nangyari. Sabihin mo, the power of now. Kaya yung pananampalataya, may unang word, now faith is the substance of things hoped for. Yung pananampalataya daw ay kinalalabanan ng mga pag-asa sa mga hinaharap. Pero remember the first three word, now. Kasi yung pag-asa, darating yun eh. Paano mo asa na nariyan na? Pero meron ka agad, first word, now. Kahit you hope for, but claim it now. Amen? Kahit inaasahan mo pa sa isang linggo, by faith, now. Amen? Amen po ba? Kaya yung ating ginagawang ito ay stressful. But we really obey the word of the Lord. Start now. Amen? Ano sabi ng Lord, sasamahan ko kayo. Ipatayo yung aking templo, sabi ng Panginoon. Di ba? Yung ating dinideclare na Haggai chapter 2. So we always claim it, that verse. Tumigil tayo, but Lord, June, pero nag-start tayo noong May. At December, magkakaroon tayo ng inauguration. Naniniwala ba kayo na may bintana na yan? Ang sagot nyo, now. Okay? Amen po ba? Amen. So now the word now is very powerful. Even salvation, repent today, because tomorrow is too late. Hindi mo pwedeng ipasambahan ang kaligtasan. Pag narinig mo ang pangangaral ng kaligtasan, you need to decide today, accept Jesus Christ not tomorrow, not to next week. Dahil ang buhay mamaya, wala na. Nako niyo po ba? And we must be alert and reminder sa mga word ng Lord na salvation is very near than before. Ang kaligtasan ay nagaganap na mas malapit na ngayon kaysa dati. Kaya, the word now, you need to change the paradigm of our thinking and response. Hanggat maaari, gawin mo na. Amen? Amen po ba? Kaya Lord, sige, bakit? Ako di lang trabaho nito. Ako di lang gawin mo na. Di ba? Kasi pag sinimula mo na maaga ka matatapos. Diba? Ikaw sino makikinabang? Ikaw. Sabihin mo, ikaw. Simura mo pagising na umaga, now. O ibatad mo na yung marunong ibatad mo na sa tubig. Habang kayo na kumakanta ka dyan, now. O diba, yung mga estudyante, pagkakakain, now. Hugas ng pinggat, now. Mamaya na, now. O ngayon, ang word natin, sabi mo, now. O yung mga apo, now. Wag mo na sabihin, Mami, mamaya na ako mag-aaral. No! Mami, mamaya na ako now. Amen? Kaya, life in Christ, we must be aware to count and expense every time. Yung makukonsume, hindi mo na may babalik. Kaya ako nagawa itong teaching kasi nagpilas ako ng kalendaryo. Yung isang kalendaryo yung bigay sa amin, wala September. Hinahanap ko. O sadya kong inalis para hindi ko malaman ang pag-alis. Diba? Sabi ko wala. Kasi meron, nagpapa-schedule na kasal na September, 3 eh. Isang A7, yung anak ni Pastor Joseph. O, ako daw magkakasal. O, pinamili nung ama. O, Sarah, mamili ka sa mga kaibigan. Eh, tatay, sino ba una nangaral sa atin? Si Pastor Jimmy. Gusto ko siya kasi
siya ginamit ng Diyos para tayo born again. So di September, yung dumalo kahapon, September 7. Ay, sabi ko, wala, September. Ay, buti na lang, wala. Hindi tuloy. Oh, diba? So, naggagawa tayo ng scheduling. Bakit? Because the schedule reminding you now, every day. Amen? Amen po ba? So, sabihin natin, wala nang ipagpabukas. Simulan natin na ngayon. Amen? Yung mga nag-aaral, so ngayon, graduate na kayo. So now, mag-apply na, now. O, diba? Diba, nagtuturo na, now. Diba? Amen? Congratulations sa mga mother, nag-graduate na mga anak. Palapakan natin ang ating mga mother. Magkakaroon ng great turnaround. Ano ba yung great turnaround? O, tumingin kayo sa akin. Ano ba yung great turnaround? Dati nanay ang nagbibigay. Pagdating ng araw, anak ang magbibigay. O, the great turnaround. Amen ba? O, yung mga teacher na gumraduate, taas na sa kamay. O, yan, ilang teacher, ilang mga engineer. O, yan. Amen. Gusto mo natin lumigaya ang buhay? The great turnaround. Amen. Ako nga, binibiro ko anak ko eh. Ako yung nanag-ini. Kumato ka daw sa kwarto. Yung una sweldo mo, Papa, sa'yo. Oh, hallelujah. So, praise God. So, dito makikita natin mga kapatid, walang makikinabang pag ginawa natin ng maaga. In other words, walang maapektuhan pag ikaw ay naging manyana. Amen? Kaya ang Christian life natin, hindi lang tayo pinalalapit sa Diyos, ang Christian life natin, tinuturuan tayo ng maayos na paggamit ng bawat oras, bawat araw. Dahil, you need to redeem the time. Hindi mo ibabalik ang oras. Na sana, okay, malakas pa. Ginawa ko na ito. Sana, ayan. Diba? Kailangan, kung kaya mo, gawin mo na. Amen? Kaya sa atin bilang mananampalataya, you need to use the time. In our way, now. Okay, let us proceed. When we ask in prayer for the blessing, provision, protection, we receive it by faith now. Do you believe that? Amen? Pag daw tayo ay humingi sa ating panalangin na mga biyaya, provision, and protection, we receive by faith now. Tanggapin na natin ito. In Matthew 11:24, therefore, I say unto you, whatever you things you ask when you pray, believe that you will receive them and you will have them. Kung daw tayo mananalangin, sa lahat ng bagay, maniwala ka na natanggap mo na ito at matatanggap mo nga. Amen? Sabihin natin, natanggap ko na. So, yan yung principle ng the power of now. Na hindi ka na mag-aalinlangan. Yung pag kinanalangin sa prayer closet mo, Lord, ang dami mo inangkin. Lord, inaangkin ko. Tapos paglabas mo, ibigay kaya ng Lord yun. Kailangan magkaroon ka ng timetable. Ako, ginagawa ko po yun. Pag ako'y mayroong hinihingi sa church, sa lahat ng prayer, nilalagyan ko ng oras at panahon. Amen? Lord, I need this. Kailangan ng church ito, kailangan ito. And I receive it now, Lord, thank you. Kasi, ito ay para sa Kanya. Ito ay binigay ng Panginoon. And kaya mayroong power. You need to receive it now. Amen? So ano pa sabi dito? Sabi ng Bible, when we ask for prayer, believe that we have received it. Maniwala ka na natanggap mo na. God wants to bless us now, not tomorrow, not to later, but now. He is a God of now.
Tingnan niyo ang pagkakalikha ng Panginoon. Monday, Tuesday, Wednesday, minimit ng Panginoon ang bawat sphere according to the need. Kaya pag yun ay panahon mo na, ito na yon, magaganap yon. But ang tao nilikha for the 7 days, 6 days, unang nilikha niya, yung mga pinaghiwalay niya ang liwanag at dilim, yung tubig at mga kabundukan, ginawa niya yung fruit-bearing seed, beast of the field, lahat ng nilala sa tubig. Ba't inuna niya yon? Kasi alam ng Diyos na kailangan ito ng tao, kaya inuna muna niya ang pangailangan ng tao bago likhain ng tao. What this means? Ang ibig sabihin, everything is prepared for you. Hindi gagawin kung kailangan mo, tsaka naglilikhain ng Diyos. Di ba? Remember this. Tignan natin. What this means? Ang ibig sabihin, lahat ng ministry na Panginoon ay inihanda na for the need of the human na nilikha niya. All things prepare. Ang kailangan lang ay angkinin mo ito. You need to believe. Amen? So pag may need, there is a supply. Right? Amen. Kaya, now, Lord, thank you, thank you. Yung ba kay enroll lang ng anak mo, inaangkin mo na, gagraduate na siya, Panginoon. O, di ba? Iniisip mo na. Yung mga estudyante, i-claim nyo na kaagad, Lord, ako po'y makapagtatapos. At ito naman ang declaration natin ever since, nung tayo nandun sa may Jollibee, di ba? Lahat ng kabataan, walang life in Christ, hindi makapagtatapos. And everything happened. Lahat ay naging young pro. Yung iba'y mga engineer, taas ang kamay ng mga engineer. Kaway-kaway, di ba? Naalala nyo nung kayo ay mga dalagita pa? Di ba? Amen? Yes. And that is the power of now. During that time, nag-aral kayo. Wala kayong pinalampas. Nag-take kayo ng board exam. Pumasa kayo. Bisan hindi kagad pumasa, pero now pa rin nag-take kayo, pumasa. And what and where you are now. And that is the benefits of doing now. Kasi ginawa mo, may ginawa ka, kaya may gagawin din si Lord sa iyo. Amen? Sabihin natin, may ginawa ka, may gagawin din si Lord sa iyo. Ako'y blessed sa isang pamilya na nakita ko sa Bible. No? Ang pamilyang ito, pamilya nila Marta, ni Maria, ni Simon, at ni sino ba yung namatay? Ni Lazarus. No, tama. Sila po ay isang pamilya na talagang bless the Lord. Na ang pamilyang yun ay tinanggap si Jesus sa tahanan. Tinanggap. Kaya makita natin ang history ni Marta at ni Maria. Si Maria ay nasa paanan ni Jesus. Si Marta ay gawa ng gawa. Sila ay magkakapatid. Pero nung binabasa ko yun, hindi ko nakita, hindi lumutang yung ba't si Marta ay walang panahon sa Diyos. Ang tinignan ko ay ang buong pamilya gumawa ng kanilang kayang gawin. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Kaya in return, makita naman natin ang ginawa ni Jesus sa pamilya. Nung mamatay si Lazaro, binuhay ni Jesus. Doon ko nakita na pag ang pamilya nagbigay ng oras, una sa Panginoon, hindi ka ihuhuli ng Panginoon. Kasi talaga pag dumadating si Jesus sa lugar ng bayan na yon, si Maria at si Marta ay talagang wini-welcome si Jesus. Si Maria nasa paanan ni Jesus, si Marta nasa kusina. Minsan ang mensahe ay Marta at Maria. Ang nakita ko, nung binubulay-bulay ko yon, ay kung paano tanggapin ng pamilya si Jesus. Kaya naman, nung nangailangan ng pamilya, sa kanya walang delay. Nung binisita, bagamat 3 araw na patay si Lazarus, ang sabi ni Jesus, natutulog lang yan. Ano symbolikal yon? Ang pamilya natin hindi makakaranas ng kamatayan ng pangarap. Bubuhay ng Diyos ang bawat pangarap.
As you welcome the Lord Jesus Christ, pag tinanggap natin ang Panginoon, una sa lahat, now, tinanggap ng pamilya, pagdating ng araw, si Jesus din ang magtatanggol sa pamilya mo. Amen. Kaya makita natin yung prayer ni Maria is tinugon. Si Marta ay nag-aasikaso dahil sa kusina siya. Naandun ang pamilya niya. Amen. Kaya sa atin, bagaman tayo abala sa lahat, do not forget to give first time to Jesus. Unahin natin talaga. Kasi, in the end, sa Lord ka rin tatakbo. In the end, sa Lord din ang gagawa ng solusyon na hindi mo kaya solusyonan. Kasi lahat ng bagay na dumarating, hindi kaya solusyonan kahit ikay may halaga pa. What happened to Celine Dion today? Nakita ko biography ni Celine Dion, meron siyang jet, may isla siyang binili, ilan ang kanyang bahay sa Beverly Hills, $millions, very pain. Na ngayon, nung napanood ko, I need healing. And somebody told her, you need Jesus Christ. Walang nagawa ang kasikatan, si Lord pa rin ang kanyang lalapitan. But what happened yesterday, every now and forever? Inuuna ba siya? Amen? Amen po ba? Kaya doon pinapakita na talagang walang magagawa. Walang magagawa. Meron nga pasyente doon sa dialysis center may anak na doktor. Hindi magawa ng paraan yung nanay niya. Ay ang aga ko, sinisiran ko yung may wheelchair. Sabi ko, nanay, alam mo, oo nga, pastor. Kasi dito, na-diagnose ako. 1 taon lang ko dito, 4 beses na ako na emergency. Ay ikaw, pastor, na emergency, wala pa po. Alam nyo, yung po ang kaibahan ng may Panginoon tayo. Oh, hindi po ako na emergency. Umiinom din naman ako ng tubig. Nagtuturo pa po ako. Isang pasada ko pa, tatanggap na sa Panginoon. Kasi salvation is now, mamaya-maya. Kasi may nangyayari doon wala na Meron nga, during din na dialysis, bumagsak ang temperature, 80, tigil. Bigla naman naging 200 yung isa, tigil. And sabi ko, Lord, the power of now, I need you every day. Amen? Hello? Prepare today for what you want to read tomorrow. Magtanim tayo at maghanda tayo kung ang nais po natin, ang anihin natin ay mahawiyas. Isang malungkot na balita kamag-anak ko, ni paglibingan, walang paglilibingan. Sabi nga sa misis ko, kinaawa sa pamilya niya. Pero wala akong magagawa. Anong ginawa ng magulang noon? Habang sila'y kumikita ng malaki, hindi nila intindihan tomorrow. Yung now, sinasayang nila. Sino ang nag-ani? Yung anak na namatay, kaya namatay, hindi na kaya i-treat sa kulungan na tumanda. At yung panganay na anak, nakabilanggo din. Yun yung pamilya, no ako'y kabataan, na sinisiran ko ng Word of God, ang sabi sa akin ng magulang ko, Jimmy, tumigil ka. Mas gusto pang makita anak ko na nag-iinom kaysa sumama sa'yo. What happened today? Kaya sabi ko sa kuya ko, puntahan mo. Kaya akala ng marami pag sinishare mo, si Jesus akala nila religion Hindi nila alam why we need Jesus Christ. Because Jesus preparing you now for the future. If you responded good now, you have a better future. Kaya sabi ko sa mga sisino ko, not because na dumami ang church, dumami ang meron. No! Hindi tayo magsishare yung mga estudyante kahapon, sabi ko, hindi kayo magwiwi ng soul para madagdag sa church. Isishare niyo si Jesus para madagdag sa langit. Kasi kung para madagdag sa church, mapuno ang church. No, it is not the motive. Why we need to share the gospel today? Because of the salvation, tomorrow is too late.
Amen? Kaya, very, very important your decision now. It is for the good future. Amen. Kung tutuwa sa mga bata, mga anak natin, nasimulan sila ng tama. Kaya yung anak nyo, bless yan. Yes. Inheritance. Bless ang mga anak nyo. Bakit? Dahil yun nasimulan ng panibagong buhay nila. Yung mama at papa nila ay malapit sa Diyos. Amen? Kaya wag natin katamaran dali sa church ang bata. Kasi pag hindi natin dinadala, mas mahalaga pa sa kanya SM. Mas natutuwa pa siya, SM, Jollibee, Jollibee, Jollibee. Pagdating sa church, Daddy, ano to? Sorry to tell you, mahirap ituwid ang sanga kung matanda na. Pero pag iti nasimulan na, makikita mo ang direksyon ng bata paglaki. Amen? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ano magagawa natin now? Give the good foundation spiritually our children, our family, husband and wife. Tatay, nanay, start today. Si Joshua 24:15, inuna niya po, choose for whom we serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. Kaya only Joshua generation inherit the kingdom. Ang Joshua generation nakaranas ng lupang pangako. Kasi hindi maalam, matatanda tayo. Sa YouTube, dati nila si Samuel ba yun? Samuel B. Namayat. In-interview. Kulang-kulang 600 na sugar. Imagine. Ano siya? Where is Spain? Where is the millions? Where is the condominium? Where? Buti na lang ngayon na isasama nila sa isang church sa Maynila. Doon ko nakita kahit anong yaman mo, at takbo ba rin si Lord? Kasi may hindi kayang gawin ng pera, may hindi kayang gawin ng profesyon, si Lord lang ang makatutugon. Kaya bago mangyari yon, kay Lord ka na. Para hindi na kita niyo babae dinudugo, naubos ang kayamanan, nung kukay lang ubos na kayamanan, tsaka lumapit kay Jesus pinagaling. Ay kung ba namang unang patak pa lang ng dugo, lumapit ka na kay Jesus, at hindi naubos ang kayamanan mo. Yes, ang dialysis napakamahal. Pero we never experience the shortage in our daily living. Lalo ngayon, ibinaba ng PhilHealth, thank you Sir Roldan, nagdesisyon na community, wala kaming babayaran kahit 5. O, pupunta ka lang, turok. O, di ba? Na dati kulang ang 3,000 isang dialysis. Pero God sustain my life. God sustain our finances. Higit pa doon. Nakuha niyo po ba ako? Nakapagtatanim ka pa. Biro mo yun. Kasi, mayroong blessing yun. If you sow today, you reap tomorrow. Amen. Kasi, kaya ka nagtatanim, may bini kang itatanim. At kaya gusto mo magtanim, si Lord le, magbibigay na bini mong itatanim. Nakuha niyo po ba? Ay sabi ko, ang dami kong dialyzer, stock. Sabi ko, sige, kuhanin mo na, pamigay mo na. Huh? Kasi ang dialyzer ko hanggang next 2025. Libre. Binigyan ako ng kaibigan. Yung, siyempre, kilala naman ako ng San Pablo. Pero kita natin, ano? Lahat ng mangyayari ngayon, ito ay resulta ng hindi mo nagawa noon. O lahat ay resulta ng nagawa mo noon, whatever positive or negative. Kaya to be clear, na ngayon nagsisimula tayo ng new life in Christ, you need to settle everything now. Lord, ito. Kasi ginawa ko yan, ako, mayabang akong kuya. No, ako'y nagtatrabaho, yung mga kapatid ko hindi nakakatikim. Pag ako'y may naiiwan sapatos na, huwag kong pagagamit sa kapatid ko, ay puro kami lalaki.
Pero yung kaibigan ko, Jimmy, ang ganda ng damit mo. Yabang. Ibig sabihin, ano sa ibang tao. Pero ako na born again, sabi ko, Lord, babawi ako. Babayaran ko. Kaya ang nanay ko, galitan. O anak, uwi ka, aalis ka, nakasure. Ay, nasa damit mo. Hiningi ng kuya, hiningi ng kapatid ko. Okay lang na, hayaan nyo. Ang dami kong utang sa kanila. Nakuha niyo po ba ako? Sweldo ko, buo na ibibigay. Sabi nanay ko, sana noong ka pa na born again. O di ba? Ang nakinabang sugal, ang nakinabang kung saan. Pero ano resulta ng ginawa noon? Hindi nagkulang ang pamilya ko. Kahit full-time kami, napatapos namin ang 3 naming anak, 4 years course. Kaya hindi hadlang. Malaman mo lang ang sikreto, now, faith is being sure of what we hope for and evidence of the things you have not seen. At lahat ng bagay na nakikita ay galing sa mga bagay na nakikita. Ma-amaze ka. So next week, may graduate na kami, si Yuri. Mascom. Oh, salamat. Amen? Amen po ba? Tuntua atin niya. So makikita natin, kung ang tao natutuwa, ang Diyos pa kaya? Sabihin mo, ang Diyos pa kaya? Kaya nga, alam natin, pag ang Diyos ay natuwa, grabe siyang magpala. Amen. Yung ginawa mo ngayon, gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya be open, our heart to sow today. Start today. Even to your family, malaki kinikita, kumuha ng insurance. Yes. Yung cellphone ko hanggang ngayon, Oppo, Oppo pa rin na, ano ba yun? Pro. Minsan hindi ko na maalaman. Nakuha niyo po ba? Natetempa ko kumuha ng hulugan eh. Hindi. Sayang. Nagagamit pa naman. You need to manage now. Amen? Amen po ba? Preparation for tomorrow. O ngayon, may pension akong SS. May PhilHealth. Meron na kaming libingan. Bayad na aming St. Peter. Kasi no ako'y medyo nanganganib ba, bayaran mo na ng buo yung St. Peter ko. Gusto ko naman yung magandang gasket ko ba? Pero, ganun pala yun, pag pinaghahanda mo, mahaba buhay mo. O, di ba? Galing kami sa Pines isang araw. Dito, nagpa-reserve na kami ng isa. Pero may lupa na kami dito sa Mechomora. Ba't natin iniisip yun na wala pa? There is a preparation today para hindi ka mag-ipit sa susunod. Biro mo, kung kailan patay ka, pinagtatalunan ng anak mo, o sino bibili? Ikaw, ay nak, sisilid nyo na lang ako. I prepare it now. Nakuha niyo po ba? Hello? Kaya yung mga young people, mga young professional, mag-invest to doon sa pakinabang now. Nung unang ospital ko, hindi kami nahihirapan. Bakit? Kasi may insurance si Stephanie. Saan yun? Insular Life. So nakapag-withdraw siya. O ngayon, si Mrs. kumuha na. Nakuha niyo po ba? At the age of 60. So makikita natin, what is now? Is very important. Kasi maybe tomorrow to stole. Ngayon malalakas ka, malaki kinikita mo, na-expend ang lakas mo, kailangan mo mag-invest doon sa napakahalagang bagay. Ang ganda ng cellphone. Magkano cellphone? 75,000? 80,000? 40,000? Tapos gagamitin mo, nakatago sa bag. Di ba? Kailangan maturuan tayo, pag tayo pinagpapala, you need to be a good steward na. Dahil talagang tatanda ka. Tatanda ka. Kaya think about this. 10 years from now, magkaroon kayo ng projection now. Amen? Amen po ba? Magkaroon kayo ng projection now.
Pag-uwi ng bahay, mag-usap kayo. Magkano kinikita nyo mag-asawa? So mag-invest tayo now. Ngayon pa lamang maliliit ang bata, kuha na kagad kayo ng good agency ng insurance para sa edukasyon ng anak. Ikuha nyo na kaagad. Kasi pagdating ng pagtanda, may magagamit siya. Bagamat hindi namin naisip nung araw kasi wala namang kami. Pero kung nakita yung reality, na kung anong buhay mo ngayon dahil epekto ng nakaraan. Pero naitutuwid naman lahat. Amen? Amen. So palapakan natin ang Panginoon. God wants us to bless us now, not tomorrow, not later, but now. Faith is now. Whatever we ask for is now. From nothing to something. Sabi nga natin, from nothing to, and that is faith. Yan ang faith now from nothing. Kaya nga faith, yung mga bagay na hindi nakikita. Kita natin si Abraham, sinabi magiging ama ng bansa, nothing. Kasi bakit? Matanda na si Sarah. Pero doon mo makikita yung many things doon sa nothing. Sa Luke chapter 5, nung nanguhuli si Peter, walang mahuli from nothing. But, when Peter said, but because you say so, I will let down the net. And what happened? A large number of fish ang nahuli niya that their boat began to sink. From nothing to everything or to something. Kasi, mahirap yung nagsisiguro. Ay, pag dumating na yon, tsaka lang ako. Ay, pag dumating na ito, tsaka hindi. From nothing, magsimula ka na. Para pag dumating, meron ka nang gagawin. Amen? Start today for what you want to reap tomorrow. Faith can make it happen now, not today. Now and today. Declare it now. Claim it now and receive it now. Even if it is impossible, when we ask for it in prayer, in the name of Jesus Christ, claim it and then receive it by faith. We focus on Jesus Christ, the author of our faith. Doon lang naman tayo Hindi tayo nakapokus doon sa things na sinasampalatayanan mo. Dito ko rin tumingin. As we exercise faith, do not focus for the things na gusto mong makuha. Mag-focus ka doon sa author of faith. Because Jesus giving us the increasing of faith. Hindi doon. Kasi God is more than enough. Higit pa doon sa pangailangan mo, ibibigay niya. Amen? Who is the author? Jesus Christ. He is also the perfecter of our faith. Kasi ang pananampalataya natin hindi lubos. But as we focus to Jesus Christ, Jesus perfecter our faith. In Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya if you want to increase your faith, to actualize the power of now, read the Bible. Meditate the Bible and apply, obey the Bible. At makikita mo, Lord, ito, nangyayari na. In Matthew chapter 12, Hebrew chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. We understand that by faith everything that we see, feel, and heart is framed by God's word. Lahat ng bagay na nakikita ay galing sa mga hindi nakikitang bagay. And that is faith. Kaya wala pa, inaakin mo na. Amen? Naku niyo po ba? Akala lang natin, minsan pag dinideclare ko, di ba nangihiti-ngiti kayo? Na sinasabi ko, hinihintay ko aking apo.
O, nangyari. Nako niyo po ba? Wala pa, pero kiniklaim ko. May kasunod na nga. Ay, hindi naman. O, di ba? Sabi kasi ni EJ, Papa, sino yun, si Dave? Akin si Noah. O, sabi Noah, oy, EJ, tumigil ka. So, nakikita natin. Pero alam naman natin nga, Hebrews 11:3, we understand that by faith, everything that we see, no? Ang sabi diyan, feel and hear is framed by God's Word. Kaya kung ano yung gusto mo makita, pag uwi ng bahay, angkinin mo na, Lord, para yung kaibigan kong pastor, ang napangasawa ay Christian, pero yung parents hindi. Hindi pa Christian yung mga magulang. Pero yung napangasawa ay solong anak na babae. Ang sabi ng magulang ng babae, nako, kawawa naman ang anak ko. Ang napangasawa ay puro lehans, puro dipa. Mabubuhay ba ng kadidipa? No? Talagang, siyempre, nagpipray yung pastor. Ito ka story ng anak. Aba, ikinasal. Ay, siyempre, mahal na mahal. Sabi nung nanay, huwag ka nang lumayo. Kausapin ko sa mo, sabi niya, Pastor, huwag na kayo lumayo dito kasi ilang butas yung apartment namin. Yung isa tira nyo, libre. Ay meron pa kaming bahay subdivision kasi medyo may kaya na pangasawa. Ang sabi nung lalaki, Pastor, opo, sige po. So yun. Lumipat sila lang, walang gamit. Ay yung tatay ay nakasilip lang lagi. Nakita yung pastor, kada umaga, naando sa salas. Lord, supa. Lord, refrigerator. Ay nakita nung ama nung babae. Ay nako, sira na ulo talaga napangasawa na ako. Sabi, supa, ala naman. Refrigerator, ala naman. Tapos kinabukasan, Lord, TV! Yan, sige, sa katawan meron ka. Ay wala naman. So siyempre, Hebrews 11:3, lahat ng bagay na nakikita ay galing sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya angkinin mo yung kagalingan kahit may nararamdaman ka pa. Angkinin mo isang bagay na kahit wala pa. Pero kumilos ang Diyos. Dumating yung kapatid ng pastor na hindi umabot sa kasal na galing abroad. Aba, may truck na Royal. Yung company ng mga appliances ni Governor Lazaro. Biglang nagtanong, dito po ba nakatira si pastor? Bakit? May pa-deliver pong refrigerator, sabi nung ama ng babae. O, dyan, sa dulo. Nung ibinababa, nakagano. Aba. Sabi, salamat. O, dito mo ilagay. Dito ko nilagay yan eh. Lord, thank you. Sabi nung tatay. Napapakamot. Ay may ninong na dumating kinabukasan. O, inaanak. Ninang mula ka na hindi kayang dalhin. Ito, may dalang TV. To cut the story, wala pang isang buwan na kumpleto. Sabi nung ama ng babae, parang totoo na. Isang umaga, hinanap nung asawa yung tatay. Ay, nasan ba tatay mo? Umaga-umaga, wala. Ay na, hindi po, makiat po sa bubong. Nakita yung ama, Lord, inaangkin ko, bagong bubong. Kasi magtatagulan, gusto mapalta ng bubong. In-exercise yung ginawa ng si Raulo. Oh, di ba? May po ba? Ay sige nga naman, umangkin ka ng bagay na wala pa, di si Raulo mo. Pero yun ang power of now. Amen? Hello? Kaya kainin mo, Lord. No? Amen? Kasi talaga, Biblia kasi, kontra talaga ito sa hindi spiritual man. Yung ordinary. Pero tayo na sumasampalataya, ito ay kalakasan natin. Ang Word of God. So, we need to remember this. As I close, remember this. What you confess, you possess. Sabihin natin, what I confess, I possess. Ano sabi ng Numbers 14:28? So then, them, ano sabi diyan? As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Oh, everybody read it loud. Loud. Sabay-sabay po tayo.
So, tell them. Who declare? Who declare? The Lord, okay? I will do the very thing I heard you say. Kaya mag-iingat tayo sa sinasalita natin. Walang swerte sa atin. We are blessed. Walang mana sa atin. We are blessed. Amen? Kaya yung mga magulang ko sabihin, ang anak mo, ang bobo-bobo. No, huwag kang magsasalita. No? Amen? Ang anak ko, matalino yan. Ang anak ko, makakatapos. Ang anak ko, ang pamilya ko ngayon, giginhawa. Pataas ang buhay. Amen? Eh sige naman, magsalita ng negatibo, bahala ka. Amen. Ito po ay literal na pinag-aralan. Sa isang theological seminary sa Houston, Texas, pinag-aralan itong power niyan. 2 room nilagyan ng halaman. Yung isang room, ang pinarinig ay puro ingay at away, murahan. Talagang nag-invent sila. Yung outer verse, talagang blasphemy, cursing, ang ipinarinig, yung halaman. Pagdating doon sa kabilang kwarto, ang nilagay po yung halaman, nilagyan ng worship song at word of God sa loob ng 24 hours. After 24 hours, binuksan ng room, yung pong negative, lantang-lanta. Samantalang yung isa, may umiisbong na bulaklak. Kung doon may effect, how much more sa atin? Kaya you need to understand the beauty of hearing worship song, hearing God's word, meditation, sapagkat magpuplourish ka. Hindi sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8 na do not neglect to read the Bible every day. Pakipos mo nga Joshua chapter 1 verse 8 as I close. Dito makikita natin ang napakahalagang bagay na reminder, what you confess, you possess. Joshua chapter 1 verse 8. Tingnan natin. Alam mo, talagang nangyari yun. Talagang nung binuksan ang pinto, at ang nakalugugulat yung pinto, pareho namang air condition. Pero grabe yung bulaklak, kabila, lanta, namatay, yung lupa, dry. Samantalang itong isa, pareho din naman ang halaman, nakita nila mayroon pang sumisibol na bulaklak. At yung kanyang street talagang nananariwa. And that is the benefits and blessing of what we hear. Kaya nga sabi na Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of God. Ano sabi diyan? Huwag kakaligtaan basahin ang aklat na kautusan. Bulay-bulayin mo ito araw at gabi. Ba't sinabi bulay-bulay? Because the word of God will change the way you think. Pag binubulay-bulay mo, babaguhin ka mag-isip ng Diyos. Subukan mo bulay-bulayin yung drama sa radyo. Ang inyong Chadeli. Binulay-bulay mo, iyakan, mamaya, iyakan. Kaya may influensya ka ng lungkot kasi yun na nasa isip mo, yun na nabubulay mo. Pero pag word of God ang binubulay mo, sumisigla isip mo. Amen? Ano pa sabi? Araw at gabi, upang matuwad mo ang lahat ng nasasaad dito. Sa ganoon, magiging sagana ka at magtatagumpay ka sa pamumuhay. So, habang binubulay natin, ito ang sikreto ng ating buhay, magiging sagana ka at tagumpay. Sabihin nga natin, magiging sagana at matagumpay. Remember this, iba ang kasaganaan sa tagumpay. Marami sagana, hindi tagumpay. Yes. Kasi nasa kanila lahat, pero malungkot pa rin.
nasa kanila lahat, pero wala. Kaya ang kadikit ng kasaganaan ay katagumpayan. Ang ibig sabihin ng katagumpayan, yung buhay mo, mamimit mo lahat ang pangarap mo. Slowly, but surely. Amen? Sa journey, walang shortcut. Mas maganda may pinagdaanan ka. May dahilan kung bakit lahat tayo may pinagdadaanan. Ikatitibay mo yan. So in closing, think, and the Bible reminding us, don't forget to meditate the Word. Do it now. Trust the Lord now. Amen? Tayo dito ngayon. Tayo sumamba sa ating Panginoon. Oh Lord, be God. Ikaw mapasalamatan natin ang Panginoon. Shall give Him thanks. Give Him praise. Katulad ng pamilya ni Maria at ni Martha sa Bethany. Isang lugar na lagi si Christ ay tinatanggap. At dahil sa pagtanggap nila, nung nagkaroon ng problema sa kanilang kapatid na si Lazaro, binuhay ni Jesus. Sa ating pagharap sa Panginoon, maraming bubuhayin pangarap ang Diyos. Mga resources na akala mo mamamatay at magkukulang, God is starting now. You raise you up. He raised you up. Yes. Shall we sing that song, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, God. Panginoon, hey, buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin sa
taga Betania, taga Bethany, malugod laging tinatanggap si Jesus. Kaya nung si Jesus ay tinanggap sa kanyang pamilya, si Jesus ay nakailam sa buo niya sambayan. Sa oras na ito, bagamat wala dito ang iba mong kamag-anak, wala dito ang asawa mo, anak, but claim it now. Sa gabay ng Diyos, patuloy nating inihahandog sila. Kausapin natin ang Panginoon. Ihandog natin ang ating mga sambahayan na dadating ang isang araw, ang buong sambahayan ay makakakilala kay Jesus. Sasambahin na si Jesus. Hindi dahil bagong reliyon, kundi itang relasyon. Talk to your God. Kung nakakariwasa ka ngayon, paghandaan mo ang araw ng bukas. Maging masinop at maging mabuting katiwala. Simulan mo ngayon paghandaan ang darating na panahon. At kung meron kang hinihintay na biyaya, na para bang alam mo na, Lord, ikaw ang pag-asa ko. Claim it now. Sa Diyos walang imposible. He will sustain your family. Kung paano niya sinusustain ang earth, the beauty of all God's creation, created according to every purpose, every sphere, every place. Ganong nilikha ng Diyos ang pangailangan natin. Inihahanda na kahit hindi mo pa kailangan. But we need to exercise your faith now. Sumabay tayo sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, salamat sa mga paalala. Inaangkin ko ngayon ang lahat ng pangako mo. Bisitahin mo muli ang buo kong sambahayan. Katulad ng ginawa mo sa pamilya ni Marta at ni Maria sa lugar ng Betania. At ang aming pamilya ay bubuklurin mo ng isang pagkakilala sa iyo. Hindi isang relihiyon, kundi magkaroon kami lahat ng isang relasyon ang makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Inihandog ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking anak, ang aming kinabukasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen.